So maganda pa kayo sa akin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po sa inyo ng mensahe mula po syempre sa Divine, sa Holy Spirit, sa Angels, Archangels, sa Ascended Masters, sa kanilang lahat. Sa universe, no? Yan, spirit guides, ancestors, elementals, yan. Okay, so ngayon po, no, meron na po actually kanina nag-try po akong magbalasa ng angel number oracle, no. Now is meron pong lumabas na tatlong cards, no, which is tatlo lang naman talaga ang kailangan ko sa kanila. And ang lumabas is number 17, which is I am independent, and 777, o diba? Ano to? I am in the flow. Wow. And my favorite number, 111. So ito is madalas ko po nakikita yan. Halos sa isang araw, ilang beses ko po yan paulit-ulit ko nakikita yung angel number na 1111 or 111. Mga ganyan, no? And 77 as well, nakikita ko rin po yan. So hopefully kayo rin po is gano'n, so nakikita nyo rin po siya. Now, so, hopefully po, ang lalabas po sa atin ngayon, syempre, lahat good vibes. Since, inumpisahan po natin si angel number, so, good vibes po tayo, positive energy po ang ating kukunin sa ngayon. Okay? So, ngayon po is, malamang po, kayo po is nakakaranas na po dito ng magandang simulain or ando na po yung new beginning. Yung life cycle nyo po is nagkaroon po talaga ng huge transformation at tipong eto na po ba? No, ito na po ba? Parang nagtatanong na kayo na ito na po yung sinasabi ni Madam Angel na rags to riches, na big sum of money. Ito na ba yun? Yung ganon, no? So now is nakakaramdam na some of you, no? Yung mga ilan-ilan po sa inyo. Hindi ko pa naman po siya nilalahat, no? Pero for sure po sa mga hindi pa po nakaka-receive ng ganitong blessings, ganyang blessings, no? Is parating na po yan, no? I-manifest nyo lang po yan. Manifest lang, manifest. Keep on manifesting, no? Yung manifestation nyo po dito kailangan super strong. No? Kasi again, you are a powerful manifestor. Okay? So lahat po ng mga hinihiling nyo, lahat po ng prayers na hinihiling nyo kay God, for sure may bibigay sa inyo higit pa sa inaakala ninyo. Okay? So meron lang po tayo ditong two cards, no, na piniprayer. Kasi baka po mag-love reading po ako nito after, no. So after po nito is mag-upload naman po ako ng love reading since ang tagal ko na rin po hindi reading for love, no. So mamaya po, kaya maaga po ako mag-upload ngayon para po makapag-upload ako mamaya ng for love, no, for love reading. Hingi po tayo ng update sa mga minamahal ninyo. Okay? So now, syempre, bago ako mag-start, no? So, nais ko po magpasalamat sa mga subscribers ko, sa mga followers ko na nag-avail ng nitong aking oil, no? So, maraming salamat po. And now, ayan po, papakita ko po sa inyo, no? Again, kinukuha ko po tong oil. Meron po akong upload kung saan ko po ito kinukuha. Na before po kasi is may mga herbs yan. Since dropper na po siya, hindi ko na po siya pwedeng lagyan kasi po aapaw or mahihirapan po kayo isuksok yung pinaka no, parang pinaka-stick niya. Yan. So, ang nilagay ko na lang po dito is yung talagang oil galing po dun sa pinagbabaran, sa pinaka-root, which is yung nasa bote ko po na nandoon. Nakikita nyo ba siya? Asan ba yung bote ko? Natatakpan ata. Okay, so doon ko po siya kinukuha. 2 bote po yon. Yung una po is yung talagang kauna-unahan ko pong ginawang oil na matagal na po nakababad yon. And yung isa is siguro mga 2 months ago. No, pero ano na po siya, kung makikita niyo po siya, hindi ko nga lang po alam kung gagana po siya ngayon. Kung papakita ko po sa inyo talagang every time po, since ako po talaga is may mga karga pong negative energies, kasi po meron po ako mga ginagamot, no? So talaga po may mga tama din ako, may mga karga din ako from them, no? So andun yung pagka hinawakan ko po si bote, talaga pong bumubula. Pero I'll try, no, kung makikita nyo. Subukan ko po. So, dito po siya nanggagaling. Ayun. So, ayan. Hinawakan ko na naman siya. So, talaga nagbabubbles na naman siya. Kasi mas maganda rito sana kung ang gagamitin ko po is cellphone para makita nyo siya closer.
Anyways, so ito po yung nilalagay ko na isa, then yung isa po is yung dati, no, yung isa ko po. So, half po ng bote nito is ito po nilalagay ko, then half nito yung isa. Ay, yung half nito, ito, then yung half yung isa. Okay? So, ito po is marami po to, may mga ugat, may mga mutya, marami po tong laman. Then, plus yung orasyon na naan dyan. No? May dalawa po kong orasyon dyan na naan dyan na pambaklas po. Okay? Yung isa ko po kasi is, to tell you honestly, ang nakalagay po talaga doon is yung mga basag ng sator. Kaya po napakalakas din po nun. No, basag po ng sator ang naandoon, nakapaloob po doon, plus yung mga orasyon ko po na ginagamit sa paggagamot. So now is combination na po siya. No, combination na po siya. Kumbaga, ito po is combination na po ng isa kong langis na ito and yung the other one, plus yung orasyon po dito is pinagtibay pa po ng pambaklas po talaga and at the same time pang healing. So ito po is ihahaplos nyo lang po ito sa parte. No, talaga po hindi nyo naman po kailangan ng diinan. Wala na pong pressure, huwag nyo na pong pindutin. No, hahaplos nyo lang po siya. Tapon nyo, haplos, tapon, haplos, tapon. Okay? Kasi po meron na po siyang dasal. Pero syempre po mas effective kung mag-aaman namin po muna kayo, Abaginoong Maria Luwalhati, sumasampalataya bago po kayo mag-start ng paghahaplos, no? Mas effective po yun. Then, iihip nyo po sa kamay ninyo. Okay? So, now is, mag-start na po tayo ng prayers para po makapag-umpisa na tayo patungkol po dito sa ating reading for tonight. And by the way, syempre, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat po na nagsusubscribe. Alam nyo, 9,500 na po tayo. No, 9,500. Wait. Check ko lang. Okay. So, 9,503 to be exact ang ating total subscribers. Happy match naman si Madam Angel. Yes. And syempre, maraming salamat po sa mga baguhan, no, na nag-subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po. Okay, so now is gagamit po tayo ng actually bagong tarot card, oracle card ko po itong isang na gamitin natin and the other one is matagal na rin po. Nga lang, hindi ko po masyadong ginagamit. Okay, so now, paghihipuin ko po lahat sila random, no? Para gumagalaw po lahat. Nagtatampo na rin po kasi yung iba, kaya binubuklat ko na rin po yung iba. Okay, so we have the angel number again, no? Okay, so mamaya na pala, magdadasal po muna tayo. Okay. Hindi po muna tayo ng basbas syempre para po Holy Spirit yung makasama natin. Tawagin po natin sila. Panginoon Diyos Ama, Panginoon Jesucristo Ama, ako po ay naririto muli kasama ko ang aking mga subscribers, followers, viewers na nandito para po humingi po sa inyo ng protection, humingi rin po sa inyo ng mensahe, gabay para po sa oras na ito. Pakibasbasan po na inyong nagpakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngala, banal na espiritu ang aking mga barahang ito para po makapagbigay ng mensahe sa kanila patungkol po dito sa swerte na meron na po sila ngayon. Naway maibigay ko po ang mensahe na magmumula po sa inyo, sa akin mga tagapanood. Ako po nananalangin din na kami po inyong iligtas palagi sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman at tukso at bigyan po ng kagalingan ng mga may karamdaman, lalo na po yung mga karamdaman na talaga naman pong humihingi sa inyo ng himala. Naway sila po inyong tingin sa kanilang mga panalangin. Mahal sa Kristo Ama, Diyos Ama. Amen. Okay, so let's start. So now, syempre, andito nga po yung okay, yung healing po natin again sa na po yun, pagkatapos na po ng reading natin. Okay, so yun nga po, so kanina po nagbuklat na po ako ng angel number, no? Tinabi ko na po talaga yan para meron na po tayong topic, no? So this is 17, which is I am independent. So ano bang message ng angel mo dito sa 17 na to, which is I am dependent, no? That the quality of work you can produce when you're going at it alone, it almost unbelievable. Diba? Kasi alam mo yung pag ikaw lang ang mag-isang gumagawa, then kapag tatanggumpayan mo, talaga unbelievable yun. No? So talagang dito, akala ng iba, hindi parang, kasi for me, no, like me, independent po kasi ko na wala naman po akong talaga pong with the help of my vision, with the help of my guides, is na isasagawa ko po ang lahat ng ito. Kahit po sa healing, sila po lahat ang nag-guide sa akin. Kahit po sa mga pagbibigay ng mga Latin prayers, no, sila rin po, no, ang nag-guide sa akin kung ano po yung dapat kong gamitin. So,
Eh, yun po is ano na po yun ano, parang magical na po sa akin yun. Amazing experience na po sa akin yung mga gano'n, no? So, okay, so, ayun. So, ganun nga. No? So, resume tayo. Okay, so ulitin ko na lang po no, na talaga yung quality of work na nagagawa mo no, is talagang from above, from heaven, from God. No, from your Holy Spirit, from your guides, lahat. No? So, kaya napagtatagumpayan mo lahat ng mga missions na binibigay sa ni God. And which is talagang perfect ka doon. No? And now, alam mo yung tipong kahit ikaw hindi ka makapaniwala na naisasagawa mo yun. Like siguro, ikaw is marami ka na rin napagaling, especially sa mga mangku, mga ganyan, no? So, doon yung talagang, every time na nakakagamot ka, nakakapagpagaling ka, andyan yung talagang, kahit ikaw mismo na-amaze ka sa sarili mo, na talagang, parang another, ano mo na naman to, another achievement mo na naman, kasi, binasbasan ka na naman ng Panginoon Diyos Ama para makapagpagaling ng mga may karamdaman, no? Now is, as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus, and skill. Yes. Okay, no? So, alam mo yung, meron ka talagang kakayahan, no, na gawin ng mga yan, no? Uh, with ano siya, parang hindi lang with efficiency, no, pero yun nga with focus and skill. Kumbaga, meron ka talagang kakaibang utak. Alam mo yung utak mo dito napakataba, no, na talagang nasabi ko na rin to kahapon no, parang pwede natin itong gawin parang part 2, no. Pero andito yung sinasabi nga na dahil sa pagiging magaling mo, creative mo, artistic mo, no, and talagang focus ka. Kumbaga, pagka may ginawa ka talagang with all your heart no, may ano, may puso kasi, no, kaya napagtatagumpay mo. Hindi katulad ng iba na basta nalang gumawa ng gumawa. Andiyan na, nagawa ko na yan, okay na yan. Yung ganun. Mas maganda po talaga, nagkakaroon ng fulfillment talaga pagka halimbawa, lahat po ng ginagawa natin is galing dito. And talagang nagpapasaya. At, I mean, nagiging masaya po tayo. Kasi, meron po sa work, no, kung halimbawa po, like, kumuha ka ng isang course, no, kung ikaw ay nag-aaral, kumuha ka ng course na nursing. Pero ang bet na bet mo talaga is maging teacher, no? Hindi ka mag-grow dun Kasi hindi yun yung gusto mo. Hindi ka magiging masaya dun. Alam mo yung hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kasi puro sapilitan, no? For us, no, sa cases po natin, sa mga tarot readers, sa healers naman, ano, kasi nasa spiritual po tayo, no? So, dito po is kung halimbawa pong binigyan ka ni God ng, or ito is desire mo, no? Talagang gusto mong manggamot, gusto mong ah, makagamot ng mga ganito sa spiritual, gusto mong makatanggal ng bukol, gusto mong makatanggal ng mga kung ano-ano sa mga katawan ng tao, gusto mong gumaling, gusto mong palakad, yung mga ganyan, gusto mong extend ang mga buhay, mga ganyan. So, andito yung ano, teka lang, may sumasagi po sa isip ko, sorry po, kailangan ko po sabihin to. Hindi po tayo po pwedeng sa extend na buhay, no? Parang, yun lang po kasi yung rights natin, ang mag-extend. Kasi po yan is, talagang time na po nila yon, no? Yun nga lang, sa talagang masalimuot na pamamaraan lang sila mamamaalam sa mundo. No? Pero time po nila yon, and hindi po natin kailangan, hindi po natin to pwedeng pigilan kasi si God na po ang may gusto nun. Diyos na po ang may gusto nun, kaya kailangan niya pong pumanaw. So ngayon, as a healer, kung meron pong dinadala po sa atin, sa inyo, na mga may karamdaman po na talagang malulupit na, matatagal na tipong nagtaan na sila sa ibang manggagamot, di sila gumaling. So yung sa'yo, pagka pumunta sila sa'yo, ang gagawin na lang dito is to extend their life. Pero hindi para sabihin na gagaling pa. No? Sorry to say this, pero talagang ganun po ang nangyayari. No, especially po nga, sinasabi ko po sa inyo, pagka-ritual po talaga, mahirap po talagang baklasin. No? Pagka niritualan po kayo, at maraming, lalo na po kung blood sacrifice ang ginawa, nako, sinasabi ko po sa inyo pa, habang buhay po yan. Kaya po, wag po kayong, kung meron po kayong mga pasyente, or meron po ditong pasyente na nanonood, na meron po kayong kargang ritual, wag po kayong mag-atubili na bumalik o magpaalaga sa mga healers. Pag sinabi po ng mga healers na kailangan nyo magpaalaga po kayo. Kung gusto nyo pa pong humaba ang buhay ninyo. No? Kasi, bigyan nyo rin po ng appreciation yung mga naggagamot po sa inyo kasi buhay din po nila ang nakasalalay doon. Buhay po namin ang nakasalalay doon sa pakikipagkombate doon po sa gumagawa sa inyo ng ritual. No? So, kaya kailangan din po namin, lalo na po kayo po talagang paparitual, nagpapabaklas po ng mga
karamdaman po ninyo na dala po ng spiritual is prayers po, no? Yun lang po yung pinaka the best na medicine po namin na sa healer, na bigyan nyo po kami ng matinding panalangin at bigyan nyo rin po ang sarili nyo ng matinding panalangin, pananalig sa Panginoon Diyos Ama na kayo po ay makakagaling. Natulungan po kami ng mga healers na kayo po ay mapagaling, na kami po ay basbasan ng kanilang Holy Spirit para po kayo ay mapagaling. Yun lang po ang pwede nyo maitulong din sa amin para po sa kagalingan ninyo or ng mga pasyente ninyo. Yun po lagi nang i-advise kasi hindi po tayo robot. No? Hindi po tayo bato. Hindi po tayo metal. No? Tao po tayo na talaga pong kailangan po natin ng prayers. Kailangan din po natin ng himala. Okay? So, yun po. Okay? So, now we have the 7-7. 777. Okay, so your purpose flows from within you, and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose, a state of peace and calmness in your soul. Now, 777 for me is parang, ano to, no? Lucky number, no? It's a lucky number, or this is, God's number, no? Jesus Christ number, ganyan. Holy Spirit, no? Parang naandito lahat yung kung ito is lagi to nag-a-appear sa inyo in your daily life, yung 777 is andito yung parang laging sinasabi sa iyo, pinapaalala sa iyo ng Holy Spirit, no, ng Ascended Masters kung ano ba ang purpose mo dito talaga sa lupa. Na kung sino ka ba talaga, ano ka ba talaga, para alam mo yon, makalma mo yung sarili mo, no? Kasi once na nalaman mo na sa sarili mo kung ano yung purpose mo sa buhay, na alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, andun na susunod na dito yung pagkakaroon mo ng peace of mind, yung magiging kalmado ka na, hindi lang yung physical mo, kundi yung soul mo. Okay? So, now, dahil meron din tayong 111, no, which is angels are ready to fully support you in this endeavor. So, that you can co-create with the universe of a life you love. Ulit. Naku, nabudol na. Okay, no? Okay, so we have 111. Ulitin ko po, no? Medyo nabuyoy po kasi ko eh. Okay, so we have the angels are ready to fully support you in this endeavor so that you can co-create with the universe a life you love. Wow. I am creative. Oh, ayan, diba? I am creative. So, yan yung sinasabi sa'yo ng isang angel mo na you are creative, no? So, now is, andito yung mga angels mo talagang ready, no? Ready na to support you. Kumbaga, kung ano man yung path na tinatahak mo. And, andyan sila para sabihin sa'yo na huwag ka mag-alala, nasa likod mo lang kami. Andito kami para bigyan ka ng tamang daan, bigyan ka ng tamang pamamaraan, bigyan ka ng tamang pag-iisip, no? Para mapagtagumpayan mo lahat ng mga missions mo dito sa lupa. Okay? And at the same time, ang 111 is part yan ng pagkakaroon mo ng new beginning, no? Na talagang, again, kung every time po na nakikita nyo to, talaga pong everyday din naman is a new beginning, eh. Diba? It's a new beginning every day. Every time you wake up, no? Is talagang new beginning, new life, no? Kaya kailangan po lagi kayo be thankful po, no, lagi kay God kasi ginising po tayo. So, that's a new beginning. So, parang kung meron ka mang pagkakamali yesterday, baguhin mo ngayon, plansyahin mo ngayon para maging smooth yung the whole day na pamumuhay mo. Okay? So, now we have you are a divine facet of the universe. Diba? Ganun kakalupet. Diba? So, you are a divine. No? Kumbaga, andito yung ultimo yung universe, no? Universe, not only God, not only Jesus Christ, no? Not only ascended masters or your ancestors, no? Pati universe is na andyan to support you. Not only your angels, no? Dito yung angels na magsusupport sa'yo, but also the universe are talagang willing and talagang ang full support is nasa sa'yo, no? Para sa mission na nangyayari sa'yo or sa mission na ginagawa mo ngayon. Okay? Wow. Okay to may sexuality is sacred. Ano naman kaya yung sexuality na yan? Parang, alam mo yung tipong parang, ikaw yung tipong hindi pwedeng pahipok. Yung mga ganon. Parang, alam mo yung tipong
hindi ka pwedeng kantiin, hindi po gano'n. Parang, eto, katulad dito, your sensitivity is a gift, no? Parang, yung may sexuality is sacred is parang, ah, nasa point ka na nakakulog ka. Yung gano'n na parang hindi ka pwedeng hipuin, hindi ka pwedeng, basta yung gano'n parang, para kang sigurong ano dito, parang si Mama Mary, yung gano'n. No, parang tanging Holy Spirit lang ang pwede, pero pagka physical is hindi. Yung gano'n, gano'n ka ka-sacred, no? So, your sensitivity is a gift as well, no? So, andito yung, parang, yung sa pamamagitan ng pagiging, ano mo, parang, ano yun, yung sa senses mo, na yun nga, yung sensitive ka, is ano to, dito mo nalalaman na kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo. Yung mga senses mo dito is talagang very active. So, alam mo, aware ka sa lahat. Hindi ka nakatulad ng dati na parang pwedeng sabihin, uto-uto, mga ganyan. No? So, ngayon hindi na. Okay? Okay, so I have one client na nag-chat ngayon na um, later, pero good news. Kasi nag-positive na yung ritual ko na baklas. Congratulations to me. At good news na daw. Yay! Okay, so what else? Okay, so I am fulfilled by love. Oo. Alam mo actually, pagka ikaw halimbawa tipong siguro, pagka malungkot ka, parang walang pumapasok na blessing. Pagka malungkot ka, para damay lahat, no? So, kailangan dito, alam mo yung magiging, parang mapagtatunggampayan mo lang ang mga gusto mo sa buhay, yung mga gusto mong mangyari, is pagka halimbawang andun yung masigla ka, positive energy ka, and talaga na-spread mo yung love sa iba. Yung wala kang katampuhan, wala kang kainisan, yung talagang happy ka the whole day, yung ganun. Positive vibes lang, di ba? Katulad ngayon, positive vibes lang, di ba? So, kailangan lang, yun nga lagi ko sinasabi rin sa inyo, love, 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 love. Diba? Ganun lang yun. Kailangan ganun. Init. Ano, parang ilang hangin. Okay, so let's see kung ano pa. Kasi minsan yung pagiging ano natin, ano yung pagiging parang bugnutin, nagdadala rin yan. Kasi nga, may inis ka dito. So, kaya nga alisin mo yung, kaya pagka may inis ka dito, stop ang blessing ni God. Kaya kailangan love lang, no? Choose kindness, yan. No? Kasunod yan, no? Choose kindness kasi kung wala kang bait sa sarili, wala rin mangyayari sa iyo. Alam mo yun? Kaya kailangan choose kindness. I trust in my gifts. Yes. Trust your gifts, mga bebe loves. No? Kailangan mong i-trust ang mga gifts na binigay sa inyo. Kasi ang daming may gusto niyan, ang daming gusto nakawin niyan sa inyo, ang daming may gusto niyan. No, kaya nga yung iba nagpapanggap na nga lang kahit wala naman silang gift pero sinasabi nila sa sarili nila na meron. So, trust your gifts, no? Kasi yan, that's from God. No? Ano yan, chosen one kayo na talagang sa'yo ibinigay yan. Okay? Kaya pahalagahan mo. Talagang, naku, panindigan mo kasi ang dami talaga may gusto niyan. Yung iba nga nag-aaral pa para lang ma-open. No? Ikaw na andyan na. Actually, yes, kailangan mo pa rin kasi pang depensa is talagang kailangan po natin. Ano? Especially po kung halimbawang mga black magic na po ang nangyayari. Talagang kailangan po ninyo mag-aral dyan kasi kailangan nyo po talaga ng mga pang-defense sa katawan like yung mga sinasabi sa inyo, mga medallions, amulets, kailangan nyo po talaga yan. Okay, so facing my shadow removes darkness from the world. Pak. O, diba? Yun na yung sinasabi ko, no? Na kailangan nyo talagang paano nyo mariremove yan, ano? Yung mga black shadows, yan, dark shadows na yan, ano? Kailangan nyo talaga ng, yung mga ganyan, yung harapin kung anong purpose mo dito sa lupa, na ikaw talaga is a healer na magbibigay ng comfort or kagalingan sa maraming tao, and at the same time, syempre, pagka ganyan, kailangan mo rin syempre ng ng mga pandepensa kasi sa pamamagitan niyan, paano mo pa ma-enhance no, yung gifts and abilities si God sa'yo kung parang andun yung every time na nagagamot ka, manlalata ka. Pwede kasi magkaroon ka rito ng thinking na ayoko na kasi tinatamaan ako. Ayoko na kasi nanlalambot ako. Ayoko na kasi nasaktan si ganito. Bumalik kasi sa kanya pumunta. Ayoko na kasi ganito. Kaya kailangan talaga harapin natin, pero kailangan ready tayo.
no? Para ma-erase natin nga itong mga darkness from the world, no? Talagang yung ma-remove natin yung mga shadow na hindi dapat na nandito sa mundo natin. Okay? Yung mga darkness, blackness, blackness, whiteness, mga dark shadows, black shadows, mga ganyan, no? So, kailangan natin yung erase, sabi nga ni Rufa Quinto. Okay, so I am supported on my path, yes. Absolutely, yes, with your angels. You are all supported by you, by them, no? And from the universe, no? Ganun din. So, talagang supported ka, lalong-lalo na ng the Most High, which is God, na talagang andyan siya to support you. And I was called here on a mission. Yes! 'Di ba? It's a calling, no? Talagang you're here, no, para for a mission. Hindi ka lumabas diyan sa sinapupunan ng nanay mo para lang magpakembot-kembot, para lang magmarcha-marcha. Okay, nandito ka for a mission, for a big mission on earth, no? Binigyan ka ni ganyan. Okay? So, kaya kailangan lagi, kaya nga meron dito, facing my shadow removes darkness from the world, no? Kasi talagang, andito ka para, ano mo yun, ang tawag doon, ano ba yung tawag doon sa, demolish, no? Dinidemolish mo yung mga, demonic entities dito sa lupa. No? Yan yung isa sa mission mo. Walisin mo lahat yung mga yan. Gamitin mo yung walis mo. Charing. Okay. Mga ganyan, no? Okay, so next is take the weight of the world off your shoulder. Okay. So, parang, wag mo masyadong, take the weight of the world off your shoulder. No? So, ang sinasabi dito, parang, alam mo yon, wag mong parang, walang pressure, no? Alisin mo yung pressure. No? Kasi parang, do your mission na, yung nag-e-enjoy ka. Yung, walang, ano ba tawag? Walang sapilitan, yung ganon. Kasi, like me, no, nanggagamot po ako, pero nakikipagtsikahan po ako. Yung mga ganon, nakikipagtawanan po ako. Parang wala lang. Yung ganon. Wag po masyadong seryoso. No? Basta, naibigkas mo na, humingi ka na ng basbas sa Panginoon, humingi ka na ng pahintulot, then yun na yun. Kung hinahaplos mo na siya, dinadasalan mo na, so after mong dasalan, haplos na lang, hindi na kayo magchika-chika nun. No? Then, buga uli ng orasyon, gano'n. Gano'n lang po. Wag po lang po tayo magpakaano. And, kung medyo may konti pang nararamdaman si pasyente, pabalikin nyo na lang po. Again po natin sagarin yung energy. Importante po, kampante, or parang nagkaroon po ng komportable na po yung pasyente bago siya umalis sa'yo. I mean, talaga po, minsan meron pong mga pasyente na hindi po totally nawawala. Kasi po nasa faith po yun. No? Ngayon po, kung talaga pong yung pasyente nyo sa mataas ang pananalig sa Diyos Ama, antimano po, minsan nga po, ihip lang eh. Minsan nga po, kahit pagod na po ako, no? At tag-ihip lang po ako, bubugahan ko lang po yun, okay na po, magaling na. Nakakalakad na. Mga ganun. Mga tipong mga may sprain or may lamig sa paa. Pag binugahan ko po yun, tapos na. Yung mga ganun. So, minsan po, may mga talaga matataas pang faith, pero minsan po wala. Minsan po andun yung nagtatalo. Na kaya nagpagamot sa inyo kasi sinusubukan ka lang. No, mahirap po yung ganun. Okay? So, this, see this from a higher perspective. Yun. So, parang ganun din. Kumbaga, kailangan mo lang talaga dito is more on focus ka. Focus ka lang lagi, no? Para andun yung malaman mo kung talagang ano ba ang purpose mo, ano ba talaga ang binigay sa'yo ni God, may mga ganyan, ano. So, now is I am grateful for the earth. Oo. Kasi parang sa nararamdaman ko dito sa'yo is parang into, parang mahilig ka rin sa mga plants, no? Sa mga halaman, sa mga bulaklak, ano pa ba? Basta puno, ganyan. Nature, lover. Tama ba? Yun yung gano'n. Basta mapagmahal ka sa nature, gano'n. Parang mas gusto mo yung magstay sa dagat, sa falls, sa mountains, ganyan. Parang gusto mong punta ng bundok, yung mga ganyan. So, ayan ka. Okay? So, isa rin yan sa mga gustuhan din sa iyo ng universe kasi earth-friendly ka. Gano'n. Huh? So, what else? Last card tayo.
Okay. Where there's a will, there's a way. Oo, totoo yan, no? Totoo yung kasabihan na yan, no? Na where there's a will, there's a way. Pagka ayaw nga, may paraan. Pag gusto, hindi, pag ayaw, may dahilan. Pag may gusto, may paraan. Parang ganun din yan, ano? So, alam mo yon where there's a will, there's a way. So, talagang si God kasi is binigyan ka niya ng ganyan kasi alam niya na wala kang ibang pupuntahan kundi ang sundin siya, kumbaga sundin yung right path na binigay sa'yo. Kasi alam niya na sa sarili niya na hindi siya nagkamali sa pagpili sa'yo, na bigyan ka ng mga ganyang gifts and abilities. So, andito yung talagang natutuwa siya sa'yo kasi yung mga binigay niya sa'yo, no, is andun yung mas pinalawak mo, mas pinarami mo, no, and mas pinatatag mo. No? So, kaya andito si God, no, na talagang kung ano man yung nare-receive mo, no, is parang uh, siya yung way, no, na para ma-receive mo yung mga ganyan, yung mga pangangailangan mo sa buhay. No? So, ituloy-tuloy mo lang yung mga ganyang gawain na talagang lubos na ikinagagalak ng Diyos Ama. Yung pagsisilbi mo sa Kanya at sa tao. No? Tuloy-tuloy mo lang yan. Okay, so let's see kung ano pa ang mensahe. Tingnan natin kung ano pa ang mensahe. Yun. Okay, so we have, ito yung 3 last cards natin, no? So we have, okay, so your beliefs, no? Your beliefs, what you value, and your resources. So now is parang, huwag kang makinig, no? Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi sa paligid mo, yung mga dikta sa'yo, mga ganyan, kung ano yung mga plano nila, na parang sinasuggest nila sa'yo, huwag kang makinig, no? Mas makinig ka sa intuition mo, mas makinig ka sa mga sinasabi ng isip mo. Kasi, ikaw is, parang gumagalaw ka ngayon, hindi na dahil sa sarili mo, kundi gumagalaw ka ngayon dahil yan ang gusto ng Diyos Ama. Ngayon, makinig ka sa lahat ng mga whispers, sa lahat ng mga bulong from angels, or from your guides, from ascended masters, no, from your ancestors, dahil yan ang makakabuti sa iyo, no? Kasi yan yung deserve mo kung ano man yung nangyayari sa iyo, no? And yung mga resources na pinanggagalingan ng income mo or ng healing power mo, healing energy mo, is lahat naman yan is from God, from Jesus Christ, no? So, ang wala kang dapat ibang gawin kundi ang pahalagahan nito. Okay? And the unusual example of and a different way of looking at an unexpected change. Okay, so kumbaga, dito kasi is maraming darating na parang unusual na mga pangyayari sa buhay mo, no? Na parang up to now is andito yung though andun na yung realization or parang nagsisink in na sa'yo ngayon, ano, kasi parang dati, parang pagka meron kang nare-receive or napapagaling, gano'n, parang iniisip mo na, alam mo yung parang gusto mong magtatalon sa tuwa, pero andun pa rin iniisip mo na, ba't kaya ako ang napili? Bakit kaya ako? Bakit ako nagkaroon ng ganito? Yung mga gano'n. Kasi ang daming talagang nagbago sa buhay mo. Hindi lang sa spiritual, sa physical, mental, emotional, even financial, no, nagbago. Even sa love life, no, may pagbabago. Pero sad to say, parang sa nararamdaman ko dito pagdating sa love life, parang ganun. Parang talo. No? Para kasi dito is parang, okay, so let's continue. So, yun, so talaga marami nangyari sa'yo. No? Again, uulitin ko, hindi lang sa, lahat ng aspeto kasi ng buhay. No? Marami talagang unexpected change na nangyari sa'yo. No, talagang bonggang-bonggang pagbabago ang meron ka ngayon. Which is lahat naman is into positive. Again, ito naman lahat to is positive change, no? So, yun ang maganda. So, talaga nagbago ang spiritual mo, mental mo, spiritual, ano yan? Ulit. Spiritual, mental, emotional, mental. Tama ba? Saka financial. Okay, so nagkaroon ka talaga ng big changes. Okay? So, now is, kailangan syempre dyan, be thankful to God, to Holy Spirit, kasi kumbaga parang nag-give and take kayo kasi dito ni God, no? Kasi meron siyang binigay sa yung mission, no? So andito yung sayo na parang wala ka namang hinihinging kapalit parang palibhasa kasi gustong-gusto mo to, parang ito yung ikaw na
Gustong-gusto mong tumulong, gustong-gusto mong makapagpagaling, gustong-gusto mo na tipong basta yung yung parang meron ka talagang pure heart, no? Ah, in return, no, parang hindi mo man 'to hinihiling kay God, pero in return, isang ginawa niya sa'yo, siya yung nagpo-provide ng mga needs mo. No? And now, is andito na yung abundance at prosperity sa buhay mo. Ang lalo na ikinatuwa is isinishare mo siya, no, sa ibang tao. No, na hindi mo sinasarili. Lagi mo pa rin iniisip ang buhay ng iba kaysa sarili mo. Parang sila muna bago ikaw. Bago, mga ganon, no? So, which is very good ka naman doon. Okay? So, yung sa pamamagitan, siguro dito, some of you is parang, dito sa third card, no? Parang ang some of you dito is parang, maybe a public speaker, no? Or parang, andito ka sa public eye, no? Parang, alam mo yung ano, marami kang nakakasalumuhan tao. Or maybe, kung dito man sa mundo natin, ano, is maybe you're healer also in a tarot reader. Especially sa mga tarot reader, no? Kasi sa mga tarot reader po, is nagbibigay po tayo ng words of wisdom, no? For some of us, is talagang andun yung words of wisdom and talaga nagbibigay tayo ng inspirasyon sa tao. Or nagbibigay tayo ng magandang advices, no, para sa kanila, para sa ikakakampante nila at para maging maayos naman yung buhay nila. No? Hindi yung magbibigay po tayo ng mga negative, no? Pero kung sa ano na, kung darating na po tayo sa personal reading, private reading, then kailangan nyo pong i-accept ang negative and positive. Hindi po talaga lahat sa tarot is lahat po is positive. Meron pong negative din. Pero not to the point na merong sasabihin na alam niyo yun, kasi meron po ako na experience na merong isang ay, naku, wag na lang. So, basta ganun po, kailangan lang po natin i-express or parang kausapin po natin ng mga clients or pasyente ng puro positive pa rin po. Puro kailangan i-motivate po natin sila. Wag po natin silang hayaang lalong ma-down. Lalo na po kasi kung halimbawa may mga sakit po yan, no, physical. Sa physical po muna tayo, no, na tirada ng spiritual. So, ang kailangan po natin dito is anuhin po natin sila kung paano sila mabilis na gagaling or para hindi na po balikan. Nasa sa kanila na po yung kung susunod nila o hindi, yung mga sasabihin natin sa kanila. So, hindi natin fault yun. No? Kung di po nila gawin, hindi na po natin fault yun. Basta po tayo, nagbigay tayo ng mga dapat po nilang gawin. And pagdating naman po sa spiritual, no, isang dun po yung kailangan po natin na ganoon pa rin, same, no, like prayers, ganyan. And sa emotional is gano'n naman, kumbaga, kung alam nyo pong durog na nga po yung puso, no, tapos parang gagatungan nyo pa, or parang hindi nyo rin naman para kaya itama, huwag na lang po, no, parang, anuhin nyo na lang po siya na parang, pulmahin nyo po yung puso niya kung paano siya move forward, no, or better na ba i-let go niya yung tao, or kailangan niya na po mag-move forward. Kasi meron din po ka mga experiences na still kumakapit pa rin po sila, still andun pa rin po yung hope na magiging maayos sila, no. Though andito po yung talagang process, no, proseso ni God, no, talagang kailangan lang po talaga dito is full of patience, no. Talagang kung sasabihan naman po kayo ng mga kausap ninyo na healer or tarot reader na may chance, then panghawakan nyo po yon. Kailangan nyo lang din po dito isamahan nyo din po ng prayers, pakikiusap kay God na maging maayos po ulit ang lahat. Tulungan nyo rin po kami mga healers and tarot readers for that, no? Okay? So, yan po ang inyong reading for today, for tonight. So, sa mga naka-resonate po, no, is paki-click po ang sa mga naka-resonate, hindi po naka-subscribe, paki-click po ang subscribe button, then paki-like and share, then click din niyo po yung notification button para po updated po kayo lagi sa reading. Okay? So, now is sa ano naman po tayo sa healing. Okay, so sa healing po, again, is kailangan nyo lang po ibaw yung heads ninyo. No, ulitin ko po, kailangan nyo lang po ibaw yung heads ninyo. Then, hayaan nyo pong pumasok yung energy na ipapasok ko or i-blow ko po dito sa monitor para po pumasok sa mga ulo ninyo or bumbunan ninyo. And kung halimbawa meron naman po kayo mga body pains, no, pwede nyo pong itapat si cellphone kung saan parte naman po para yun po yung nabubugahan ng healing energy from me. Okay, from God. Okay? So, let's start. Wait lang po ah.
Okay, so that's it. Okay, so next reading po natin, pakiantay lang po. Pero today din po is magda-download ako or mag-upload po ako ng About Love reading. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!